Magandang araw mga idol. Andito na naman tayo nagbabalik. Yung promise ko sa inyo mga idol na ituturo ko po sa inyo. Ito na, isa-isahin natin. Nung kahapon, yung first video natin, tutorial, bali, sabi ko doon na mag-umpisa tayo sa tester kasi multimeter, yun talaga yung gagamitin natin pagdating dito sa mga isusunod kong ituturo sa inyo, itong mga symbols at saka mga parts at saka mga symbols. So, hindi naman pwede nating biglain kaagad kasi hindi nyo may sa isip kung biglain natin lahat. So bali mga idol, ito ipapakita ko sa inyo yung mga parts, auto electrical parts, then yung kanyang mga symbols at yung mga pangalan nila, para nang sa ganon ay yung mga parts na yun isa-isahin din natin kung paano sila i-tester at saka paano mag-diagnose sa kanila kung buo pa sila o sira na. So, bali ito yung mga idol. Ito yung mga parts na yung sinasabi ko. Paki-screenshot na lang mga idol para sa kung sa ganon ay mayroon kayong reference kung sakaling kinakailangan, kasi pag dating natin doon sa mga pagwa-wiring na, alam nyo na kasi pag mag-wiring tayo, gagamitan natin ng schematic diagram. So, itong mga pisa, kailangan mga ganitong symbol para hindi bali pictorial, bali ano lang sila, schematic diagram para madali yung pag-drawing at madali silang maintindihan. So yun lang mga idol, mas maganda kung i-screenshot nyo na ito para may reference kayo balang araw. So ito mga idol, unahin natin itong battery. Ito yung signs o symbols ng battery mga idol, ganito ang kanyang symbol sa battery. Bali ito na side, positive ito. Tapos, itong side na to, negative. Yun mga idol. Yun ang kanyang ibig sabihin. Battery is a fundamental of electricity. Kung sasakyan ito mga idol, ito talagang nagdala ng bida. Hindi makaandar yung sasakyanan kung walang battery. Dahil itong pangalawa mga idol, ito yung symbols ng kapasitor. Ayun, electrolytic man yan o kahit anong basta kapasitor. Yan ang symbols nila. So ito naman mga idol, pangatlo, bali ito yung diode na symbol. Yung pang-apat, winding. Kahit anong klaseng winding, basta may wire siya na binubudbud sa isang metal, winding ang tawag doon. So ito namang pang-lima ay transformer. Yan, transformer mga idol. Kasi sakop ito, balang araw ay madadaanan din natin ang actual nito. Itong mga parts na nakalagay dito mga idol, ipapakita ko lahat ito isa-isa. Din kung paano sila i-diagnose, paano sila i-testing ng multimeter, kung faulty sila, bad or good sila. Then ito mga idol, hindi ito pisa. Bali science lang po ito ng ibig sabihin yan, direct current pag ganyan. Then ito mga idol, alternating current, ganyan ang science ng alternating current. Ito mga idol, switch normally close. Symbol ng normally close mga idol, ganito. Kadalasan nakikita nyo yan sa mga push button switch. NC ang nakalagay. So ibig sabihin ng NC, normally close. Ito namang mga ganitong symbol, kung nakikita nyo yan sa push button switch, NO na naman ang nakalagay. So bali ibig sabihin normally open yung button switch na yan. Then ito namang switch na double pole mga idol, ganito yon. Bali isa ang source, dalawa ang para sa load. Normally open din siya mga idol, mga ganyan. Mayroon din switch na double pole din, kaya lang normally close. Sabagay kung makikita nyo naman yan sa mga signs ng switch kung NO siya or NC. Dito naman mga idol, switch siya double throw at saka double pole. Bali dalawa ang load, dalawa ang source. Ayan. So normally open siya. Kasi pag ino-on mo siya, saka nagko-close, nagko-contact. Double throw, double pole siya. Itong signs na ito mga idol is fuse. Nakaganyan lang siya, fuse siya. Ito mga idol sa wiring, sa pagdating natin ng mga wiring mga idol, pag ganito na parang may itim na ganyan, ibig sabihin yung wire connected yan mga idol, pag ganyan. Pero pag ganito mga idol, wire yan na nagko-cross,
Kaya pinaganyanan lang kasi ibig sabihin wire not connected. Yan mga idol. So ito naman isa, panghuli, yung valve. Valve ang ganitong signs ng valve mga idol. Pero huwag kayong mag-alala. Marami pa tayong ilalagay dito ng mga parts and mga symbols. Kaya lang hindi natin mabuo talaga kasi iniisip ko pa yung iba. Yung pinaka-importante natin dito mga idol, unahin muna natin itong pisa na ito, diode, winding, at saka yung sa battery. Talagang una talaga ito mga idol. Kasi ang pag-usapan natin ngayon mga idol is about sa alternator muna tayo mga idol. Yan. Mayroon tayo ditong alternator na example sa Toyota ito. So ganito ang hitsura ng alternator mga idol. Ayun. So alternator mga idol, ang mga parts na komposisyon nito ay yung pinaka-importante lang tayo mga idol, no? Kasi ang ituturo ko sa inyo paano mag-tester ng isang alternator na ayaw kumakarga. Yan naman talagang kadalasang masisira, ayaw kumarga. Pero mayroon ding kaso na nagkakarga siya, overcharge naman. O di kaya nagkakarga siya paminsan-minsan, minsan nawawala. Bali tatlo ang sira ng alternator mga idol about sa charging ng alternator. Maliban na lang kung may mga sira yung mga bearing nito. So ibang sira naman yun. Pero sa charging mga idol, kung okay naman yung mga bearing yan talaga mga sira na kadalasang ma-encounter natin. Yung ayaw magkarga. Pangalawa, kumarga man pero sobra-sobra naman, kung bagay ibig sabihin overcharge. Pangatlo, minsan kumakarga, may mga panahon na naman na ayaw kumarga. So ituturo ko po sa inyo kung paano pag-diagnose. Dito mga idol, ang composition sa electrical nito about sa electrical ng alternator mga idol ay bali dalawang winding siya, stator winding ang tawag. Tapos yung sa gitna naman rotor winding. Then may diode siya, may carbon brush. Yan lang mga idol. Umpisa tayo mga idol sa parts niya na diode. Ang diode kasi nito mga idol, ang tawag is rectifier diode. So kadalasan mga idol sa alternator, ginagamitan ito ng kadalasan talaga tatlo, pero minsan mayroong apat. Ang positive, apat din ang negative. So ibig sabihin 8. Pero kalimitan kong ma-encounter mga idol ay tatlo lang. Bali tatlong negative at saka tatlong positive. Ang rectifier mga idol, ganito yun sa symbol. Kung natatandaan nyo mga idol, yung kanina yung symbol ng diode ay ganito. Bali ito na side ay negative, ito naman ay positive. So mga idol, ganito lang yung pag-rectifier ng diode sa alternator. Bali ilagay natin na 6 na diode ang komposisyon sa isang yung alternator na yan ay 6 na diode. So bali tatlo yung kanyang positive, tatlo din ang negative. So ganito ang symbol niyan mga idol sa rectifier ng diode ng alternator. Ganyan, drawing muna tayo mga idol ng bali 6 na diode. Yan ganyan. Dito din na naman ay 3. Pasensya na mga idol sa drawing ko kasi sobrang sagwa talaga. Pero maintindihan nyo naman siguro. So yun mga idol, ang rectifier diode ng alternator. Bali 6 ang nakalagay. Bali yung 6 na yun mga idol, ang tawag doon sa mga diode na yun, yung positive side 3, may negative side 3. So tinatawag silang positive side mga idol kasi halimbawa ang pictorial mga idol sa diode ay ganito. Kung bibili kayo ng diode na yung repair type o replacement type, ganito yun mga idol, ang pictorial type ng diode, ganyan. Yung kanyang mga terminal, ito, at saka itong base niya, ang terminal. So, balibaliktaran niya mga idol. Itong tatlo na ito sa ilalim ng diode na yan, alternator na yan mga idol, bali tatlo ang positive base, then negative terminal. Tatlo sila. Yung tatlo naman, baliktad. Bali, negative naman yung base, positive naman yung terminal. Isa. Dahil yung mga idol, sa kung paano pagka
pagka-mount itong mga diode na ito mga idol, naka-mount ito sa bali heatsink nila itong positive side at may heatsink yun din negative side. So bali dito mga idol, itong tatlo, isang pagka-heatsink, itong mga base nila. Dito rin ay ganun din, isa rin ang bali install ng kanilang mga base. Bali sasabihin lang natin ito negative, siyempre negative naman ito sa symbol mga idol, ano? Negative, ito positive naman ito. Ito positive, ito negative, negative, positive, positive, ganyan. So bali mga idol, yung anim na diode na yan ay nakakoneksyon lang ang negative at saka positive, ganyan. Tapos yung tatlong lumalabas na negative ay positive, naka-connected yan lahat, ginawang isa. So bali ito ang sa positive side. Kung titingnan natin sa alternator mga idol, ito yun positive side. Sa charging side na siya, charging, yung nagkakarga ng battery sa baterya. Yun namang negative side mga idol, dito sa negative side niya, kasi puro ito negative, dito naka-ground automatic na ito mga idol. Yung kanyang heatsink na pinaglagyan nitong mga basement ng itong negative side na negative base na diode ay automatic na mga idol ay nakakabit sa kaha nitong alternator na to. Kaya pag nag-tester kayo, rekta, positive itong terminal na ito, then itong kaha na ito ay negative. So madali na lang mga idol pag tester ninyo nito, kasi pag alam nyo ang koneksyon sa diode rectifier mga idol, ganyan ang pagkakoneksyon yan mga idol. So bali dito lahat positive, dito lahat negative. Pero mga idol, hindi nyo matester itong mga diode na ito isa-isa, kasi marami na akong na-encounter na hindi lahat ng diode ay pumuputok. Minsan mayroong dalawa, minsan isa lang. Dahil pag pumuputok dito mga idol yung isang diode, panigurado talaga na hindi na talaga yan kakarga. Kahit isa lang sa kanilang anim, hindi na yan siya kakarga. Kaya kung mag-tester tayo ng rectifier mga idol, kailangan natin na tanggalin itong mga koneksyon dito, kasi dito yung nakakoneksyon yung mga idol, yung kanyang winding sa tatlo na ito. Bali ito yung neutral. So isusunod naman natin mga idol yung winding niya. Ang winding ng isang alternator mga idol, dalawang klase. Mayroon siyang tinatawag na delta type at saka Y type. Doon sa mga lumang mga sasakyan ay kadalasang ginagamit pa nila yung mga Y connection. Pero sa mga makabago ngayon, kalimitan talaga delta connection na. So ang mga idol, ang symbol po ng delta connection na winding. So kanina, yung tinuturo ko sa inyo kanina na winding, di ba ganito yon ang sign, winding, ganyan. So gagawa tayo dito mga idol ng winding ng isang alternator na delta type at saka Y type. So ganito lang yung mga idol. Halimbawa ito, gawa natin ng Y type siya, ganyan. Bali ang winding ng alternator mga idol ay may tatlong coil or tatlong winding. Ayan. Bali itong tatlo mga idol na winding sa loob ng alternator, hayaan nyo at ipapakita ko sa inyo actual kung ano yung pinagsasabi ko dito na delta type at saka Y type. Dito isa gagawa tayo ng delta na type. Ganito yung mga connection sa delta type mga idol. Ganyan mga idol ang delta na klase ng winding sa alternator. Ito naman ang Y connection. So dito sa rectifier diode mga idol, yung connection ng ganyang winding ay ganyan lang na pagka-connection. Yung isa mga idol dito na terminal ay ikinakabit dito sa neutral ng dalawang diode. Yan. Ito namang isa mga idol, itong dito mga idol na side. So dito mga idol kinunik sa gitna. Halimbawa sa gitna na lang natin ilagay. So dito siya nakakonek. Tapos yung pinakahuli dito mga idol, yun ang sinasabi ko sa inyo mga idol na may mga ganito, kasi ibig sabihin yan ay wire not connected. So dito yan mga idol. O bakit naman dito ko nilagay So dito na lang, burahin na lang natin ito mga idol. So dito na lang siya. Galing dito, tapos dito na lang.
Oh, oo nga, tama nga, oh. Dito. Ayun mga idol, napakasagwa talaga ng drawing ko mga idol. So ibig sabihin mga idol, itong tatlong dulo o mga terminal ng wiring na ito, winding, doon sila nakakabit tatlo sa gitna ng yung neutral valley ng diode positive at saka negative. Yung nagkoneksyon na negative side at saka positive side, bali neutral sila. Doon siya nagko-connect sila, yung mga winding niyan. Kaya yun mga idol, kaya pag umiikot yung alternator kasi iniikot ng fan belt sa makina, kaya nagpo-provide ito ng kuryente. Then, paglabas ng mga kuryente na yun mga idol sa tatlong winding, bali sinegregate niya yung polarity. May positive at saka negative ang kabila. Kaya nag-create siya ng charging sa baterya. May positive na at saka negative. Automatic saka yung negative. So, automatic, positive, charging para sa positive din ng baterya. So, sige lang mga idol, kahit ganito lang tayo, ay may susunod naman ito na actual na pag-testing ng diode at saka actual din na rectifier diode na makikita nyo at saka winding. So, ganun din mga idol sa delta. At ituturo ko rin sa inyo mga idol paano gagawin yung delta na winding at saka Y na winding. So, ganun din sa delta mga idol. Ito, ganyan din doon sa neutral ng dalawang diode na ito, dito na side. Ganun din dito, diyan, at saka itong isa, doon sa kabila, diyan. So, ibig sabihin, ang delta at saka Y, dito lang nagdiferensya sila sa winding. Pero sa pagkabit doon sa rectifier diode, pareho lang. Bali kasi parang ginawang yung tatlo, ginagamit talaga nila lahat. Yung kanilang power mga idol sa pagka-winding nila. Nagagamit lahat kaya nga ay yung mga modelo ngayon, ganito na ang type na ginagamit kasi na tingnan siguro ng mga manufacturers na may may malaki talaga ang pagbabago ng kanyang amperes. Pag ganitong mga koneksyon, mahaba-haba ang amperes niya kaysa ganito. Sa bagay, itong mga koneksyon, luma na talaga itong mga idol. Pero mayroon pa rin gumagamit ng ganito, Y connection. Pero kalimitan talaga ngayon sa mga modelo, ganitong delta connection ang ginagamit. So, hanggang dito lang muna tayo mga idol. Kasi medyo mahaba-haba na rin. So, sa susunod natin pagkikita, bukas mag-upload na naman ako mga idol na huwag muna tayong pupunta doon sa ibang mga symbol mga idol. Dito lang muna tayo. Focus muna tayo sa alternator para malaman nyo lahat ng pisa dyan. Itong diode, rectifier diode, yung mga winding, dalawang winding sila. Mayroon siyang winding sa rotor, connected sa brush, may carbon brush kasi ito Then may pisa pa na bali voltage regulator. Kung sa mga makabagong alternator ngayon mga idol, ang gamit sa mga regulator na to ay IC type regulator na. Kung baga electronics na siya, built-in type regulator. Ipapakita ko rin sa inyo yung klase na ano ang actual na hitsura ng IC type regulator mga idol at saka yung basic type yung mga dating ginagamit na voltage type pa yung parang mix yan na mechanical at saka electrical yung regulator na yun kasi contact lang ang gamit doon para mag-regulate. Pero dito mga idol wala ka nang i-maintain kasi yung mga basic na mga regulator noon ay ma-maintain talaga yun. Matrabaho talaga yun kasi pag bumigay na yung contact point yan na nagre-regulate ay tanggalin mo naman yung cover at iyon namang lilihaan para kuminis ulit. Pero dito sa mga kabagong IC type regulator, built-in type regulator dito mga idol, ay wala ka nang gagawin diyan dahil kapag nasira yan ay talagang papalitan na talaga. So hanggang dito lang mga idol, abag-abagan nyo bukas. Bukas ulit ipapakita ko sa inyo ang actual na pag-testing ng mga diode na ito at saka actual din na diode ang titestira natin. At ipapakita ko rin sa inyo itong mga klase na diode para maintindihan nyo kung paano sila nilagay doon sa kanilang mga heatsink na para bagang paano i-install sila ng mga diode, yung 6 na diode na to. So hanggang sa muli mga idol, maraming salamat na. Huwag kayong kalimutan ang pag-subscribe mga idol at pag-like sa ating video, pag-share para na maintain natin yung pagtuturo natin mga idol para yung promise ko sa inyo na maituturo ko sa inyo lahat ng nalalaman ko ay 100% na makamtan natin mga idol. Nasisiyahan din ako mga idol na may sishare ko rin yung mga nasa isip ko o nasa yung bali ang kaalaman ko may sishare ko sa inyo. So maraming salamat mga idol. Magandang araw.